So hi guys, no gikan ko nag thing with the travel agencies sa mga place. And then guys, ang ano lang pod is dira na part makita jud mo ang differences between sa millennial, sa Gen X and sa Gen Z. Because tourism siya, need nimo ang pag-market and kanang the way sila magkandak og trip ana. So makita jud mo ang difference because dito siya na highlight guys kay first jud sa kanang una pa lang sa pag-discuss sa meeting, most of the time ang mag-istoryahan ay jud or ang kanang nag-discuss si Jude is puros mga Gen X o millennial. Sila ang nag-istoryahanay, no? So, murag magkasinabot-sinabot lang sila. Sinabot sila sa mga gusto nila. Kasinabot sila sa kanang unsaon pagplastar ang trip, ang itinerary. Ganun good. Pag abot sa time nga ang nag-present na is ang Gen Z, which is edad sa mga generation, and they are promoting the city of New Corelia. And knowing nga ang New Corelia dili pa siya civilized. I mean, na siya maagian, but most jud silang dalan is siya kanagong bukid and then ang represent dito sa tourism sa New Corelia is kuan siya kanang mga bukid, overview, mga lantawon, mga lantawon unya siya kanang more on walking siya. And then ang imuha pong transportation is dili siya comfortable for the Gen X kay 4x4 man dapat ang imuhang gamiton nga sakyanan kay para mulahotay ka nga makasulod ka dito sa ilahang tourism place, sa ilahang overview place So diha guys, diha na nga-raise ang concern from the Gen X ug millennials. Una ng pangutana, kaya ba sa millennials o sa mga Gen X ngayon nga mo musaka or mag-visit because kung ingon man jud nga mga lugar guys, trolley lang kay ko Gen Z, and gusto jud kay kung mga hiking, mga activities, mga nature trips, and dili kuan gud siya, dili siya para sa Gen X o para sa millennial. Kana siya nga activities is very dangerous. Dili ka nangita og fun, but nangita ka nga ikamatay nimo. Muna ang na silang hunahuna guys, to be honest, kana jud na silang hunahuna. So mo to no, ang Gen Z kaya raman kay dili man kay siya hike, di man siya hike daw. But the thing is na naman sa sila mga pangutana, what if mangihi mi dito, asa mi mag-CR? Diba? Asa mi mag-CR? Tinood mo po jud. But for the Gen Z nga katulad nako, common sense para sa ako lang kanang common sense, bukid siya, kanang overview mo tan-awon. So wala gyud siya wala gyud siya facility, wala siya CR. Ang imong point of imong point kapag ato dito is kanang nagkuan ka bali, nag-cardio ka, but gusto nimo nga naa kay view nga makita. God, bali wala ka dito sa mga luxurious na mga gusto nimo adtuan. Tinang dili siya tong tong kung tigulang pa. Okay, sorry, dili siya tigulang. Kung sa mga hilig ni travel, gusto jud nila comfortable ang pag-travel. So expensive na siya. Kaya na-shock man jud sila sa price jud nagihatag sa Gen Z. Kaya naman siya price sa packaging. And tanong nila sa price nga, muna na ang price with food, except sa transportation with food and everything, sila gipanghatag lang daw. But for Gen Z nga part, ako nga nagtanaw sa akong perspective, mahal na po to siya. Kay naghago na good ka, but para sa ila barato ra daw to, gihatag ra daw namo.
ang point sa mga Gen X o millennial is barato ra kay siya. Kailangan mahalo nimo siya because dangerous man gud siya. Dangerous imong gihimo, nag-high ka diha, matapilo ka diha or maunsa man ka dinha, di ba? Ang ilang ginahuna-huna is og manghi sila dito, na sila kahian. Og maunsa ka diha, dapat insured ka. Ana, kay dili siya pwede nga mag-happy-happy ka or mag-happy-happy ka, no? But we don't know that time. Ana god, dili ta kabalo kung sa may tabo. But in case dili sila bali ang Gen X o millennial na mga thinking is prepared jud dapat ka. Kung unsa-unsa man ang mahitabo, dili ka masisi as ikaw ang organizer, ikaw ang tour operator, o ikaw ang nag-invite sa tao, dili ikaw ang masisi. Even though daw nga nagpa-sign ka og waiver. But what is in case, di ba? So, ikaw ang masisi, or kung dili man ikaw ang masisi ang inyong LGU. Ana. So, munang nag-raise sila concern na bantog ra di ay barato ang hatag sa Gen Z is because na-miss nila ang part nga insurance, which is ang Gen Z pod dapat i-think pod ang ingon ana nga part. So nindot pod ay siya guys, no, na kanang mag-meet pod, mag-discuss pod ang Gen X, millennial, Gen Z. Kaysa ato ang magud nga time karon nga Gen Z, para sa ako lang ha, ma-miss na kung ang part nga insurance, ang importance sa insurance, ang importance sa what will happen if the plan is kanang wala siya na-apply. Nang na something wrong with the plan. So what will happen next? Ang kung tubagon mo na sa Gen Z, let Batman do, or bahala na si Batman ana sa Gen Z. But for the Gen X, for the millennials, dili na siya applicable. Kailangan na sila second plan, na sila backup na kung mag-unsa-unsa man ang may tabo, dili sila ang masisi sa panghitaboan na god, or dili ma-blame sa LGU. So sila nga pag na same thing may tabo sa trip, naka-insured siya tanan, which is okay po siya guys, nga dapat i-insured jud noon siya. But the thing is, ginadiscuss pa po nila guys, kay ang hiking not sure pa manggod sa insurance kung naabay nag-offer og insurance sa dangerous activities, hiking, ADV, mga zip lines, something god ug nabay nag-offer og insurance. Yes. So kana ma-miss na siya, and mo po jud na siya ang reason guys nga no, pag ang Gen X og millennials ang mag-travel, expensive siya. It because na sila backup plan. While karon mga DIY, mga trips sa Gen Z, so barato-barato siya, it's because walay backup plan ang Gen Z. Mahitabo na ang sa Gen Z, na ang motto sa Gen Z. Munang mag-enjoy ang Gen Z now, but later on dili sila sure kung kung unsay buhaton o unsa may tabo. But for the Gen X and for the millennials, kailangan naa sila naay backup plan. Yes, ana siya guys. And another thing pod is na-realize pod sa mga sa mga Gen X and millennials kung unsa ka dako ang impact sa pag-market god sa imuhang the way nga mag-market ka sa imuhang mga product. Yes. And po siya guys, if kanang mag-discuss jud sila, kay dapat sa generation karon nga mag-change ang generation ba from millennials to Gen Z, mas okay nga habang naga-transition ang generational, then but okay siyang kanang magtabangay god nga dili kay inguna na ang gap sa I mean na dili ma-left behind pod ang millennials sa mga bagong trend karon. Ana siya guys. Also, if Gen Z na pod good ang imuhang thinking, so wala ka gahuna sa future nga mahitabo. Yes, so dapat balance siya nga mo adapt ka sa trend karon, but also kailangan nimo i-adapt pod ang
traditional na nga way nga kailangan i-think po nimo og unsa ang future, kung unsay possible nga mahitabo sa future, what if diba, na kay baka plan ganun. So it's really nice nga naka-experience ko inguna na nga room, because para sa ako among good Gen Z ko, tapos dili ko makipag-istorya og mga millennials, makipag-discuss yung millennials, dili jud ako sila masabtan. Ana good ka na kung mawala imuhang patient nga may pag-istorya sa mga millennials tungod kay ano man siya oy siya gets ana good ka nang di nga pud ni oy. Real fact jud guys is needed pud na to nga as Gen Z ipa explain maayo sa millennials kay para makabalo sila nga yun na atong way of living, yun na atong way of thinking ana good, then di lang po na to sila i-judge, ganun lang. So there is a very big difference between Gen Z and millennials, but ma-solve yun na siya if both are willing na both are willing good na makipag-talk to each other and makipag-collab, ganun, ayun lang.